What is up YouTube and welcome back to the channel. So for today's video, pag-usapan natin yung mga posible or pwedeng temporary job ng mga dependents natin. Let's go! Ayun! Happy New Year everyone! This is our first video for this year. Happy 2024! Sana palaging okay yung pamilya nyo. And salamat sa mga new subscribers natin dyan. Salamat sa inyo. So anyway, wag na nating patagalin pa. So assuming na yung dependent nyo is wala pang concrete career plan or pathway dito sa US, kasi syempre kakarating nyo pa lang. So bigyan ko kayo ng mga sample na mga trabaho na pwede nilang magawa habang wala pang plano or wala pang nahahanap na trabaho para sa kanila, no? So dito kasi sa US napakaraming trabaho, as in promise. Basta wag ka lang maselan. Wag kang mapili masyado. Willing kang i-take lahat just to have a decenteng trabaho, 'di ba? So any work, 'di ba? Basta kumikita ka, nakakatulong ka sa budget ng pamilya, okay na okay 'yan. So first, wag na nating patagalin is Uber. So yung Uber, being Uber driver, Uber Eats, sama na natin ang DoorDash, ang Lyft, yan, ganyan. So ito yung palagay ko, ito yung pinakamalaking kumita yan sa mga temporary jobs. So to be honest, registered Uber driver ako. Hindi lang ako nakapag-start kasi nagkataon na nagsabay yung go signal ng Uber na pwede na akong bumiyahe, and yung go signal nitong hospital ko na pwede na ako mag-work. So yun, hindi ko na kailangan mag-Uber kasi may work na ako. So anyway, nakakainip kasi maghintay, I know, para dun sa gusto nyong trabaho. Pero tiyaga lang, darating din naman yan, no? So first is Uber. Second, syempre food chain. Sa food chain tayo mag-work. McDonald's, Taco Bell, Burger King, KFC, yan, etc. Isama na natin ang restaurant, yan, di ba? So expect nyo lang sa mga ganitong work is talagang minimum wage, which is hindi ko alam kung magkano yung minimum wage. Pero minimum wage per hour is better than nothing, di ba? Than $0 per hour, di ba? So yung iba talaga nagtsatsaga sa ganyan habang wala pang konkretong plano or wala pang nahahanap na job. May mga kakilala kami na nagwo-work sa mga food chain nga. Meron din kaming kilala nagwo-work siya sa Walmart, sa supermarket, di ba? As long as decente, as long as safe ka sa trabaho mo, why not, di ba? So next is syempre diyan sa McDonald's, sa mga fast food chains, ang magiging work mo diyan is it's either syempre doon ka sa hot or cold section, ganyan. And then kapag medyo tumagal ka na, pwede kang maging cashier, supervisor or manager, who knows, di ba? Meron kasing mga kabayan na diyan yung linya na meron iba, yung kagaya sa Westheimer, doon sa Jollibee, majority ng crew nila is Filipino na galing pang Pinas. So meron talagang nasa ganyan linya. So anyway, third natin, palagay ko ito naman yung easiest job among everything na naisip lang namin. One night, nagkausap kami ni Mami Beb. Sabi namin, parang magandang trabaho sa dependent yung registration ng hospital mainly, di ba? Kasi ang trabaho niya is first yung hours mo is office hours. Second, masarap kasi yung holiday wala ka ring pasok. And then third, yun, nakaupo ka sa computer, ganyan, magche-check-in ka ng pasyente, re-register mo sila. Meron ding part ng registration na ikaw yung mag-aasikaso ng insurance, ganyan, which is ite-train naman kayo. Fancy lang. parang fancy lang kasi 'di ba, parang nasa office ka. Tapos syempre palaging casual yung suot mo, 'di ba? Or sometimes semi-formal pa nga yung iba eh. So yeah. Yun, parang maganda siya. Not unless
ma-assign ka sa ER as registration. Yun talagang okay din naman sa ER registration. Ang problema lang is shifting doon. Meron kayong night shift. So, di ba? Next natin, yan, sa ibang merchandise, kagaya ng sa ibang merchandise establishment, kagaya one time nagpadala kami ng box. Ang kumuha sa box namin is Pinoy, si Kuya, di ba? So nagkausap kami, ganito, ganyan. Radtech daw siya dati sa somewhere Visayas yata yun or Mindanao. Radtech siya sa Pinas, and then nagpunta sila dito nung asawa niya. Yung asawa niya yung nurse. For some reasons, magkaiba kasi yung curriculum ng US at ng Pilipinas sa pagiging sa radiology sa Radtech. So kailangan mo pang mag-aral dito for 2 years yata sa New York. So hindi na daw niya pinush, and rumakit na lang siya ng rumakit. And then ngayon, ano na siya, parang sabi niya 4 years na siya sa LBC. So siya yung pumipick up ng mga box, di ba? Kita mo, from Radtech, nasa LBC siya ngayon, di ba? So, mga examples lang. Meron ding mga engineer, mga CPA, mga bank managers. Pagdating dito talagang magtsatsaga muna sa mga ganyang trabaho muna sa line of work. Basta wag lang tayo maselan. Di ba? So, next, ano pa ba? Housekeeping. Yan, di ba? Mag-start muna kayo sa agency ng mga housekeeping. Ganyan, basta wag lang ulit tayo maselan. And then eventually magkakaroon kayo ng mga kakilalang may-ari ng bahay, magustuhan yung service nyo, di ba? Yung iba nakukuha nila as under the table, di ba? Hindi nadadaan sa agency. That means hindi ka na matatax. Gawin lang, hey, kailangan ko ng maglinis ng bahay, di ba? Kukontakin ka na lang. And kasama dito sa housekeeping yung babysitting and dog or pet sitting. Kung isipin mo, di ba, may mga tao talaga dito, kagaya may mga katrabaho ako kasi sila as in love na love nila magkaroon ng pets. And then apparently hindi nila palaging makakasama yung pet. Like for example, vacation, pupunta sila dito, pupunta sila dyan. So kailangan nila na magbabantay ng mga alaga nila, yung pets nila. So nagre-rent umuupa talaga sila ng sitter ng sitter ng pets nila. And then syempre babysitting. Ito naman kasi most commonly magsisimula tayo by mouth, di ba? Uy, yung asawa ni ganito willing mag-alaga ng mga anak, or willing mag-alaga ng nanay, lola, ganyan, halimbawa. Pero medyo kukunti naman yata yung cases na nandito pa rin yung magulang na matanda. Pero most palagi is bata, nagpapalaga ng bata kasi mag-asawa, parehas nagtatrabaho, hindi kayanin ng schedule, so kailangan nila ng babysit. Mas yung iba kasi mas magtitiwala sila sa kapwa Pinoy kaysa dalhin nila dun sa daycare na mahirap na lang magsalita na, di ba? So yun. So kung maganda yung pag-aalaga mo by mouth, ano na yan, mag-spread na yan. Uy, may kakilala ko na nag-alaga dun sa nanay ng kapatid ng nanay ko. Ganyan. So hanggang sa magkaroon kayo ng regular clients, di ba? So pwede yan, di ba? And next, ito na muna yung last kasi malapit na ako mag-work. So anyway, yung last natin is kung meron kayong talent sa craftsman, di ba? Ewan ko ba, hindi ako pinagkalooban ng ganun. Halimbawa, marunong kang maggawa ng cabinet. Halimbawa, mga small cabinet. Naku, patok na patok yan. Ibenta mo sa marketplace, sa eBay. Kasi dito, sobrang mahal ng ganyan. Sobrang mahal ng labor. Unang-una labor. Halimbawa, magpapa-install ka lang ng cabinet. Naku, sobrang mahal. As in, hundreds of dollars. Labor pa lang. And they are charging per hour. Ngayon, may mga kakilala kami. Hindi ko naman mismo personally kakilala, pero nasabi lang sa akin, meron silang kakilala na Pilipino na nag-i-install siya
worth $75 per fixture. O, di ba? Tatawagan mo lang siya, kuya, pa-install naman halimbawa ng ceiling fan. So, $75. O, di ba? So, kukunin mo kung marunong ka sa electrical, di ba? Dito naman kasi ang mga bahay, lahat naka main breaker, napaka-definitive. Malalaman mo kagad kung alin yung switch nung kailangan mong patayin portion ng bahay. So, ganyan, kung marunong kang sa craftsman, marunong kang mag-build ng cabinet, basta kung ano-anong, halimbawa karpentero ka nung sa bahay, halimbawa karpentero ka sa Pinas, di ba? Halimbawa marunong ka mag-labor sa Pinas, yan, yung anything na kumbaga sa amin sa Batangas ang tawag mauwido kung mauwido ka, may talent ka, madami kang magiging racket dito. So ayan, so yun muna yung mga trabaho. Isip pa ako ng mga ibang trabaho. So hanggang sa muli, salamat sa mga nanood. Papasok na ako. Wala, naisip ko lang nung nagda-drive ako pa sa trabaho, what if maggawa ako ng ganung vlog. So anyway, sana nakatulong sa inyo kahit papano. And again, lagi nating tatandaan, whatever work is in there, just make sure of your safety first. Okay? Safety muna, kahit pa gaano kalaki ng kikitain mo, isipin mo muna, safe ba yan? Anong mga do's and mga pros and cons dyan. Ayan. Basta wag lagi tayong mapapahamak physically, mentally, and by law. Dapat hindi tayo mapapahamak. So anyway, salamat sa mga nanood, salamat sa mga bagong subscribers. Paalam sa inyo, mag-duty muna ako. Hanggang sa muling video. Bye-bye!